we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Good news sa mga minimum wage earners sa Region 1 dahil may dagdag sahod na ipatutupad ayon sa DOLE. Base sa Wage Order Number RB1-22, may dagdag na 30 hanggang 35 pesos na sahod kada araw ang mga manggagawa sa Region 1. Ibig sabihin, ang mga non-agriculture establishment na may 10 o higit pang empleyado ay dapat magpasweldo ng 435 pesos kada araw na minimum wage. Habang ang mga agricultural establishment, kasama ang mga non-agricultural business na may 10 pababa ang empleyado, ay dapat 402 pesos ang daily minimum wage. Epektibo ang bagong wage order sa November 6. Mga oversized campaign poster na ikinabit sa mga hindi angkop na lugar, pinagbabaklas ng autoridad. May ulat si Russell Simorio. Sinuyod na mga kawani ng COMELEC ang ilang barangay sa Dagupan City para sa simultaneous Operation Baklas sa mga illegal na campaign paraphernalia. Tinanggal ang mga tarpaulin na ipinako sa mga puno. Gumamit pa ng hagdan para akyatin ang mga ipinaskil sa poste. Pinagbabaklas din ang mga campaign poster na nasa waiting shed at sa mga arko ng barangay. Ang mostly violation is maling lugar yung pinaglagyan ng poster, nasa puno po karamihan nung. Ayon sa COMELEC, marami ring campaign poster ang oversize at ikinabit sa mga private property na walang abiso. Dapat nasa 2x3 feet lang ang laki ng campaign poster ng mga kandidato. Bawal din itong pagtabi-tabihin para makabuo ng mas malaking poster. Kasama ng COMELEC ang PNP at City Engineering Office sa Operation Baklas. Ayon sa COMELEC, isisilid sa isang bodega ang mga nakumpiskang campaign poster. Susulatan daw ang mga kandidatong may mukha ng campaign poster. We'll notify all the candidates concerned para mag-explain sila. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa puntong ito, mga kapuso, makibalita tayo sa kasalukuyang sitwasyon sa Mangaldan, Pangasinan, kaugnay sa pangangampanya ng mga kandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Nakatutok doon live si Claire Lacanilaw. Claire, good morning. Good morning CJ, good morning mga kapusong. Nagsimula na nitong October 19 ang campaign period para sa Barangay at SK Elections 2023. Kasabay nito umarangkada na rin ang Operation Baklas ng COMELEC at PNP para sa mga campaign paraphernalias at materials na hindi nakalagay o nakapwesto sa common posting area. At para malaman ang iba pang detalye para sa Barangay at SK Elections 2023, makasama natin ang Chief of Police ng Mangaldan Police Station. Walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan. Sir, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV, sir. Okay, good morning, Claire, and sa ating studios at saka mga nanonood sa inyong programa. Okay, sir. Sir, kamusta naman, sir, ang naging operation po natin regarding sa pagbabaklas ng mga campaign materials at posters na hindi nakapwesto sa common posting area? Okay. So, noong October 20, sa pamumuno po ng ating COMELEC officer, si Ma'am Gloria Cagente at kasama ang kapulisan at yung mga volunteers natin, nagkandak tayo ng Operation Baklas doon sa mga campaign posters na wala doon sa tamang kinalalagyan, yung common poster area na sinasabi natin. So, sa katapusan ng aming pagbabaklas, umabot po tayo ng almost mga 100 din na campaign material ang ating mga natanggal sa mga doon sa pinagbabawal. Una-una po dyan, may mga nakita tayo doon sa mga puno
at saka halaman na pinaglagyan nila. Pangalawa, isang nakita natin doon is yung mga arko ng mga barangay na which is public public funded na establishment yun na isa yun sa pinagbabawal. So yun yung mga nakita natin and so far yun pa lang po yung natanggal natin. Siguro ang nakikita namin dito is yung siguro nautusan ng ating mga kandidato hindi na briefing kung ano yung tamang paglagyan. Kaya yun siguro yung cause nung paglalagay nila doon sa mga bawal na paglagyan ng mga campaign materials nila. Okay, sir. Sir, how about naman yung mga nagsasagawa ng motorcade? Siyempre, nakaka-apekto to sa daloy ng trapiko dito sa bayan ng Mangaldan, sir. Okay. Sa motorcade naman, ang proseso dito sa Mangaldan is ang una-una is mag-secure sila ng permit. Yung request nila sa ating local government executive na ipapalabas o kaya i-approve muna yung nila doon sa motorcade para po sa amin is magkaroon kami ng malalaman namin kung anong schedule, saan po yung motorcade para makapag-assist po ang ating poso at yung kapulisan po sa daloy ng trapiko. Okay, sir. Sir, short na mensahe or paalala na lang po sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan, sir. Okay. Malapit na yung paparating nating na eleksyon ngayong October. So tayo po ay ang gawin po lang natin sa ating mga kandidato ay sundin po yung mga nakasaad na alituntunin sa ating halalan at lagi po tayong sundin kung ano yung mga dapat nating gawin para po magkaroon po tayo ng yung inaasam natin na matahimik at maayos na eleksyon ng barangay at SK election. Okay, sir. Maraming salamat, sir, and welcome ulit sa Mornings with Jemmy Regional TV. Mga kapuso, nakasama natin si Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, ang hepe o Chief of Police ng Mangaldan Police Station. At yan muna ang latest dito sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Kasabay ng pagpapalit ng panahon ay tala ng City Health Office ng Dagupan ang abot sa 248 cases ng influenza-like illness. Mapabata o matanda, wala raw ligtas sa influenza-like illness. Sa tala ng Center for Health Development, mula Enero hanggang October 12, pumalo na sa 6,834 ang kaso ng influenza-like illness. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 4,000 cases sa parehong panahon noong 2022. Ilan sa sintomas ng sakit ang mataas na lagnat at ubot-sipon. Mga kapuso, ramdam nyo na ba ang malamig na panahon? It is because pumasok na ang amihan season. Yan ay ayon sa Pag-asa. Narito ang report. First week ngayon ang pagsisimula ng amihan season. Sa mga susunod na linggo at buwan, tiyak ay kakagat na ang lamig ng panahon. Hindi lang yan mararamdaman ng ating mga kapuso dito sa norte, kundi maging sa Metro Manila at umaabot din yan sa Visayas at Mindanao. Kaya dapat simulan nating palakasin ang ating resistensya dahil mauuso na naman ang ilang sakit. Kung may sakit, magpa-check up na agad. Dapat ding panatiling hydrated ang katawan at kumain ng masustansya. Sa ngayon, apektado ng amihan ang Northern Luzon ayon sa Pag-asa, habang shear line naman ang umiiral sa eastern section ng Central at Southern Luzon. Kaninang alas 2 ng madaling araw, nakapagtala ng 26 degrees Celsius na temperatura sa Basco, Batanes, 24.6 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan, 24.5 degrees Celsius sa Quezon City, 21.6 degrees Celsius naman ang temperatura sa Tanay, Rizal kaninang alas 2, habang bumagsak sa 17.8 degrees Celsius ang record sa City of Pines, Baguio. Sa mga susunod na oras, posible pang bumaba ang temperatura sa mga nasabing lugar. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Aurora. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin na ang iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon pagsapit ng hapon. Maging alerto sa heavy to intense rains sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Matapos ang bawas presyo, may aasahan ulit na oil price hike sa produktong petrolyo ngayong linggo.
Nakamba ang 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos na pagtaas sa presyo ng kada litro ng diesel. 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos naman sa kada litro ng gasolina. At hanggang 1 peso and 40 centavos ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Inaasahang ipatutupad ito ng mga kumpanya ng langis bukas po yan, October 24, 2023. Dahil pa nito sa paggalaw sa presyuhan at supply ng produktong petrolyo sa world market. Ilang transport group sa Pangasinan umaalma dahil sa umano'y mabagal na pamamahagi ng fuel subsidy ng LTFRB. Sundan sa report. Malaking bagay sa mga pumapasadang tsuper ang fuel subsidy na tulong ng gobyerno sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Sa datos ng LTFRB Region 1, mahigit 80% na sa 8,000 benepisyaryo ang nabigyan na ng fuel subsidy sa rehiyon. Pero umaalma ang ilang transport group gaya ng Autopro Pangasinan at Lingayen Dagupan Transport Cooperative dahil marami pa sa kanilang miyembro ang wala pa ring fuel subsidy. Ang Autopro Pangasinan aapila na sa LTFRB. Unang-una talagang mag-iimbentaryo kami doon sa mga drivers, operators na hindi pa nakakatanggap ng fuel subsidy. Ngayon, kung nakakuha na kami ng datos namin, ito isasabihin namin sa LTFRB. So, i-appeal natin ito immediately. Dalawa pa lang mula sa 41 unit ng LDTC ang may fuel subsidy. Ayon sa LTFRB, direktang pumapasok sa fuel subsidy card ng mga benepisyaryo ang ayuda. Yung iba naman, wala yung card. So, yung mga walang card, mayroon naman, kinuha naman namin yung bank account nila, doon credit ng Land Bank. Sinisikap din ng LTFRB na alalayan ng mga driver at operators para mabilis na makuha ang kanilang fuel subsidy. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Muling bumaba ang singil sa kuryente ng Ilocos Norte Electric Cooperative. Bumaba ito ng 50 centavos per kilowatt hour. Nauna nang bumaba ang singil sa kuryente sa probinsya noong Setyembre ng 3 piso kada kilowatt hour. Mula sa 14 pesos and 55 centavos per kilowatt hour na singil, ngayon ay nasa 10.99 per kilowatt hour na. Ayon sa INEC, prioridad ng kooperatiba na mas mapababa ang singil sa kuryente para sa mga consumer sa probinsya. Generator set para sa supply ng tubig sa Batanes, dumating na. Ang detalye sa report. Dumating na sa Basco, Batanes ang isa sa 6 na 75 kilovolt amperes generator na layong paigtingin ang kahandaan ng lokal na pamahalaan lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Ito ay matapos sumiling ang provincial government at mga lokal na pamahalaan sa Office of Civil Defense noong Oktubre ng nakaraang taon. May mga genset na ang mga LGU pero sa mga water pump daw gagamitin ang bagong genset upang hindi maputol ang supply ng tubig lalo na kapag nagkaroon ng power outages. Halos lahat naman po may genset ang LGU, kanya lang po gusto nilang magkaroon ng sariling genset para dun sa water pump para anytime na mag-brownout ay meron pong solusyon na agad tuloy-tuloy magsusupply ng tubig. Sa mga bukal daw umaasa ang ibang residente kapag may brownout pero hindi sapat dahil natutuyo rin dulot ng climate change. Inaasahang darating ang 5 genset sa Batanes sa susunod na linggo. For delivery na raw po sa OCD region dahil na-bid out na po yun at may nanalo na. Samantala, pinasinayaan na ang bagong naval detachment sa Mavulis Island, ang northernmost island ng Pilipinas. Ito ang magsisilbing himpilan ng mga sundalong Pilipino. Strategic at napaka-importante umano ang ginawang hakbang na pagtatakda ng maritime zones ng Pilipinas sa Mavulis Island. Dahil halos kadikit na nito ang huling 10-dash line na ginawa ng China na tinututulan ng Pilipinas. May pangamba raw ang provincial government sa posibleng panghaharas sa mga mangingisda roon pero naging panatag daw sila sa mga ginagawang development sa lugar. Wala mang itatayong EDCA site sa lalawigan na una nang sinabi ng gobernador ng Batanes na suportado nila ang balikatan at susubukan umanong humingi ng tulong sa AFP na ma-develop din ang kanilang seaport at airport. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Naiuwi na sa kanyang pamilya sa Pampanga ang mga labi ng OFW
na umano'y ginahasa at pinatay sa Jordan. Emosyonal si Maria Lisa Santos, ina ng 34 anyos na OFW na si Mary Grace nang sunduin siya ng mga tauhan ng OWA at Provincial Government ng Pampanga sa kanilang tahanan sa Barangay San Roque, Macabebe, Pampanga. Isinama siya sa pagsundok ng mga labi ng anak na pinatay sa Amman, Jordan. Pasado alas 6:30 ng gabi noong Sabado nang makita ang mga labi ni Mary Grace ng kanyang kaanak. Labis ang kanilang pagdadalamhati habang pilit na tinatanggap ang sinapit nito sa ibang bansa. Hustisya rin ang kanilang panawagan sa sinapit ni Mary Grace. Matatandaang natagpuang walang buhay si Mary Grace sa loob ng cabinet sa Jordan kung saan suspect ang anak ng kanyang katrabaho na may gusto raw sa kanya. Hawak na rin daw ng pulisya roon ang menor de edad na lalaking suspect. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang OWA at nangakong magbibigay ng tulong pinansyal sa naulilang pamilya ni Mary Grace. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo nang maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sino mang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ilang bahaing sementeryo sa Dagupan City at Pampanga nililinisan na para sa undas. May ulat si Russell Simorio. Ilang nicho sa Independence Cemetery sa Dagupan City ang gumuho dahil sa nagdaang malalakas na ulan. Kaya problemado ang kaanak na mga yumao dahil wala na silang dadalawin sa undas. Pero susubukan daw nilang hanapin ang lapida ng nicho para maipagawa ito. Pinayuhan naman ang mga may puntod ng yumao sa Independence Cemetery na maagang linisin at ayusin ang mga ito. Habang sa katabing Roman Catholic Public Cemetery, ang dating bahain na apartment type na nicho na isaayos na, sementado na rin ang daan. Iyon nga lang, libu-libong buto ng yumao ang kailangang i-exhumate. Kaya humingi ng pangunawa ang pamunuan ng sementeryo dahil kinakailangan daw ito para mabigyan ng mas maayos na himlayan ang mga namayapa. Sa Macabebe, Pampanga, problema rin ang binahang nicho sa Barangay Santa Cruz Public Cemetery. Naghihintay silang gumanda ang panahon para malinisan ang mga nakalubog na puntod. Inayos na raw ang mga bahaing pathway sa sementeryo, kaya pinapayuhan ng mga may-ari ng puntod na magpataas na rin. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Magatindig balahibong horror house sa Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan. Patok sa mga biyahero at turista. Ating dayuhin sa report. Agaw pansin sa mga biyahero at turista ang horror house sa Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan. Ang DIY horror house ay binuo ng mag-asawang Arnel at Rhea Bravo sa tabi ng kanilang bahay sa Sitio E Road. Iba't ibang anyo ng katatakutan ang ginawa ng mag-asawa, ngunit katatakutan na may halong paalala. Tulad ng isang lalaki na nakabulagta at napapaikutan ng police line na nagpapahiwatig na siya biktima ng aksidente. Ang nagkapaskil na paalala, don't drink and drive. Napaka-creative po talaga ng gumawa nito. Nakakatuwa po kasi ang daming magaganda talaga na akala mo totoo yung mga maskara. Todo kuha ng larawan ang mga bisita sa mga Halloween figure. Bukod sa Halloween images, may mga batang nakasuot ng katatakutang costume na nag-iimbita sa mga bisita na magpakuha ng larawan sa tabi nila. Sinimulan na mag-asawang Bravo ang kanilang pakulo noong 2015. Katuwaan lang noong una hanggang sa naisipan nilang gawin kada taon tuwing malapit na ang undas. Hanggang sa November 3, makikita niyo po ang aming display. Kaya iniimbitahan ko po kayong lahat. Libre po ang pagpunta rito, pero meron po kaming donation, hindi naman po sa pilitan. Yung donation po na yon, may patutunguhan naman pong maganda para po sa mga trick or treats ng mga bata. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Pag-aalaga sa mga kawayan tinalakay sa isang bamboo seminar sa Antipolo City. Tunghayan sa report.
Madalas ihalin tulad ang mga Pinoy sa kawayan, hindi nagpapatinag sa mga hamon ng buhay, bagkus patuloy na lumalago. Ang kahalagahan ng kawayan itinuro sa 23rd Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City sa pangunguna ng founder ng garden na si Carolina G. Jimenez. Ang ituturo naman, paano kaya itong mga bamboos na ito mapapatagal natin ng 30 to 40 years? Kasi maraming nagrereklamo, yung mga kanilang bamboo houses, wala pang 5 years, bumabagsak na. May paraan pala. So, yan ang ituturo. Kabilang ang bayog na karaniwang ginagamit sa construction, black bamboo para sa musical instruments, wamin bamboo para sa landscape ornamentals o interior decor, at machiko na ornamental bamboo na ginagamit sa paggawa ng baskets at hats. May actual demonstration ng pagtatanim ng kawayan. Tinalakay rin ang bamboo treatment process o paraan para tumagal ang buhay ng mga kawayan. Kaya raw tumagal ng panghabang buhay ang treated bamboo kumpara sa kawayang hindi na-treat ng hanggang 3 buwan lang. Bamboo can be used for any type of building. It can be used for houses, huge event centers and pavilions. But in order for it to be used correctly, we need to make sure they're safe and strong and resilient. Sa mga lecture naman itinuro kung paano mas matutulungan na mas lumago at maparami ang kawayan. Ang mga dumalo, kabilang ang mga taga-probinsya, excited daw sa dami ng kanilang natutunan tungkol sa kawayan na layon din daw nilang maibahagi sa iba. Kaunting lupa na pwedeng pagtaniman na nakatiwangwang lang. Kaya interesado ako. Napakahalaga sa ating buhay. Ang bamboo mula sa roots hanggang sa pinakataas na portion may gamit. Ang aking passion is to impart to our kababayans the importance of bamboo. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hinuli ng mga pulis at mga kawani ng Menro ang 3 katao habang nagsasagawa umano ng illegal quarry sa ilog na bahagi ng barangay Sinasahan, Peñaranda, Nueva Ecija. Kabilang dito ang 2 truck driver na parehong taga-Gapan City at isang backhoe operator na tubong Peñaranda. Base sa joint investigation ng Peñaranda Police at Menro, natiyempuhan ng mga otoridad ang umano'y illegal quarrying sa lugar. Hinanapan daw ang 3 ng kaukulang permit mula sa lokal na pamahalaan pero wala silang maipresenta. Wala pang pahayag ang 3. Metro train station sa Madrid, Spain, bidaha dahil sa storm align. At mga rescue worker at medic patuloy sa paghahanap ng mga survivor sa Khan Yunis, Gaza. Tunghayan sa Globalita. Sa Spain, kita ang pagbaha sa metro station sa Madrid dahil sa malakas na buhos ng ulan. Tuloy, nakansela ang biyahe ng train system sa lugar. Paralisado ang transportasyon matapos pasukin ng tubig ang subway. Naranasan ng masungit na panahon sa Madrid dahil sa storm align. Sinusubukan pa rin makahanap ng survivor ng mga rescue workers at medics sa mga gusali at bahay na sinira ng airstrike sa Khan Yunis, Gaza. Habang hindi rin mapatid ang kabi-kabilang funeral procession para sa mga namatay, ito'y bunsod pa rin ng pinakamadugong gera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Damay sa gulo ang mga sibilyan sa magkabilang panig. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. San Beda Red Lions wagi kontra EAC Generals sa score na 86-72. Tunghayan sa report. Sa Sunday game ng NCAA Season 99, ilan sa mga highlights ang early 3-pointer ni Ralph Robin ng EAC Generals na ginantihan ng look-away pass ni Yuken Andrada kay Damie Contapay para sa basket. Pero sa second half, dito na lumamang ang San Beda at tinapos ang laban 86-72. Sa Game 2, slow start ang De La Salle College of St. Benilde pero nang uminit si Migs Oxon, dito na rin nagsimulang magising ang Blazers para umarangkada sa puntos at talunin ang Letran Knights sa low-scoring ball game 68-55. Rank 1 pa rin ang Mapua Cardinals sa kanilang 8 wins at 1 loss. Rank 2 ang San Beda Red Lions sa 7-2 standing at rank 3 ang LPU Pirates at JRU Heavy Bombers sa 6-3 standing.
Bukas, Martes, abangan sa Round 2 ng NCAA ang JRU Heavy Bombers laban sa LPU Pirates at EAC Generals laban sa San Sebastian Golden Stags, 2 p.m. live sa GTV. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Nothing can dim the light that shines from within by Maya Angelou. Sa mga kandidato dyan na patuloy na sinusuyod ang mga kakalsadahan upang mangampanya, dapat isapuso natin ang mga panuntunan ng COMELEC. Sumunod sa mga regulasyon at huwag pasaway. O nga naman, paano ka magiging tapat sa pagsiservisyo kung naluklok ka na sa pwesto, kung ngayon pa lang na kandidato ka pa lang ay hindi ka na sumusunod sa mga alituntunin. Ya? Isip-isip din pag may time. Oy, mamayang alas 5:10 ng hapon, 1 North Central Luzon, mga kapuso. Mga kapuso, 63 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Friday. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.